At yun guys ay ano tayo, dumiretso na tayo sa may second video. Stock update lang tayo guys. Sana yun? Okay na, no? Re-record na siya. Of course, unahin natin for SEC. Weekly chart. Wala. Wali. Hindi na ano, hindi na sunod yung pattern before. Okay. So, for me, pwedeng bumalik dito sa may support. So, minimum somewhere here sa 31.8. As of now, nag-close sa 31.95. So, may loob ng green box, guys. Ano? So, for now, bearish muna tayo for SEC. Ayan. So, hindi na-sustain. Tapos, rejected dun sa may 200, sa may trend line. And at the same time, sa may horizontal resistance natin. Of course, maghanap to support. Yan yung support nga natin. So, malapit yan sa 32. Ayan. 31.72. Basta pasok dito sa may green box. So, for now, bearish retest to, guys. Ayan. Parang katulad lang ng isang chart kanina, no? So, nalaglag. Nag-retest doon. Pero, failed retest, guys, ano? So, for now, bearish to SEC. Ayan. So, DMC, guys, check natin. Ayan. So, ito na yung sinasabi natin na opportunity for DMC, ano? Ayan. Yung 10.7 na to, 10.8 or 10.6 na yan. Basta malapit dito sa may trend line. So, of course, still possible pa rin yan, guys, no? And kung titingnan natin, yun nga yung setup na to. Yan. Pero of course, hindi naman palaging mauulit dyan. So, unless na lang kung yung trend natin is maiba, no? Of course, pagka naiba yan, hindi magbabounce at pwede pang malaglag yan. So, sa ngayon, nag-close sa may 11, pero tignan pa rin natin, ano? Sa daily chart kasi, ayun, no? Hindi pa siya oversold, eh. And sa part na to, structure, of course, bearish. Why? Because, yun nga, lower high and lower lows. So, it means bearish. So, possible doon sa may sinabi natin na trend line, 10.7, 10.6. Next natin, LTG. Sa weekly, same pa din, malapit lang din sa resistance to. Of course, medyo ano to, no? Medyo delicates pa rin yan pagka ganito ang setup. Nabuhusan, pero of course, bumalik lang din dun, eh. So, it means medyo nasusustain sa area na to, no? Ayan. So, just in case lang na magkaroon pa to ng chance na mag-retest, of course, mas maganda, ano, dito, guys, sa may 10.5. Sa may next resistance niya. So, sa ngayon, overall structure na to sideways, guys, and still yung confirmation pa rin yung hinihintay natin dito. Of course, yung breakout, ano. Ayan, since wala pang breakout, of course, ano muna tayo, let's wait muna. Next po natin, TEL. Sa weekly chart, okay, nalaglag na kasi, pero mukhang nag-bounce, ano, dito. So, na-hit yung 1,380, tapos andun sa 1,4 ngayon, pero still yung setup bearish pa rin yung ganito, no? Ayan, kasi hindi na-sustain yung trend line, and as well, nag-close sa may baba ng 200. So, sa ngayon, same here sa daily chart, nag-close sa may baba ng 200. So, it means bearish yung ganito, no? So, tignan natin. Maybe yung chance na to na makabalik, if ever man na pumitik at mag-retest dito, no? So, malapit yan sa 1,460. And, kung mangyayari yon at ma-failed,
yun lang ang masama for TEL, no? So sa ngayon medyo tagilid na to talaga eh, and kasi nag-close na rito eh. So unless na nga lang kung magkaroon ng himala na makabalik, ganyan, no? So ganyan yung natin. Of course gusto natin mangyari for TEL. Ayan. ALI, check natin. Okay, so sa weekly nag-retest na dun sa may 200 yung sinasabi natin, ano? And remember guys, sa mga previous videos natin, of course nasabi na natin yan, since channel to, so of course meron na tayong hint kung saan yung pinaka worst case na malaglag yung price for ALI, ano? Since channel, ayan. So of course very predictable naman, ano? So unless na lang kung mag-hold dito sa may 200 day, ayan. Pero kung hindi mag-hold dyan at mag-close sa baba, ayun ang target natin. Ito malapit dito guys sa 28 or 27, of course basta malapit doon, ano, or 29. Ayan, so sa ngayon andun pa naman kasi sa may 200 eh. So nag-touch lang doon. And sa daily chart medyo masama lang na to, nag-close na sa may baba ng 200. Ayan, so of course kung hindi mare-reclaim yung taas niyan sa may taas ng 200 day, eh ano to, medyo masamang pangitain. Tapos hindi pa nakalubog to, sa oversold, may paglalagyan pa to since yung trend natin lower high then lower lows na bearish. Plus dito guys, although galing sa baba, ayan, pero kung titignan natin yung itsura kasi mukhang mag-crossover pababa. Ayan, kaya may chance to, no, kung hindi mare-reclaim. ALI tapos GLO. Ayan, of course last na to. Okay, for GLO, so still nag-hold pa rin naman dun sa may 200. So tingnan na lang natin sa mga susunod, no. Let's see guys. Ayan, and overall, ayan, para meron tayo idea. So ang mga ano na to, ang average bottom na to somewhere here sa 17, ano. And right now nasa 21 tayo eh. 2142 yung close. Check natin yan sa daily. Ayun, no. Slight bounce. Of course, yung mga bounce na ganito hindi convincing eh. Diba, kumbaga mahina eh. Ayun, no. Okay, tas biglang medyo namula ngayon, ano. So yung next target natin for this one, ito na. So I think sa 2055. Okay, tas dito na diretso niyan, malapit sa may 200 day moving average. 2,000, ano, malapit doon. Ayan. So I think tapos na tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.